Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Ngayon ay may babasahin akong kwento para sa inyo. Ngunit bago yan, nais ko munang ibahagi ang ilang mga salita na maririnig sa kwento. Ang unang salita ay ang bahaghari. Ito ay isang makulay na hugis arko na makikita sa kalangitan pagkatapos ng ulan. Ang ikalawang salita naman ay minimithi. Ito ay tumutukoy sa isang bagay na pinapangarap o lubos na ninanais makamtan o makuha. Sunod ay kalesa. Ito ay isang uri ng sasakyan na hinihila ng kabayo at pinapatakbo ng isang kutsero. At ang panghuli ay kutsero. Ang tawag sa taong nagmamaneho ng kalesa. At ngayon, dahil alam mo na ang mga kahulugan ng mga salitang aking binanggit, handa na ba kayo sa ating kwento? Ang pamagat ng kwento ay, ano ang nasa dulo ng bahaghari? Isang palaisipan para kay Tonton kung ano ang nasa dulo ng bahaghari. Isang araw, napagdesisyonan ng kanyang ama na ipakita kung ano ang nasa dulo nito. Isang kwento ng pagmamahal sa pamilya at pagtuklas sa tunay na minimithi ng ating puso. Tunghayan natin ang kwento ni Tonton sa pagtuklas kung ano ang nasa dulo ng bahaghari. Muli, ang pamagat ng kwento ay, ano ang nasa dulo ng bahaghari? Tuwing makakakita ako ng bahaghari, palagi kong hinahanap ang dulo nito. Sabi kasi ni tatay, nasa dulo ng bahaghari ang aking pinakamimithi. Pinakamimithi? Ano kaya ito? Ito kaya ay mga laruan? Malaking robot? O kaya naman ay makikinang na ginto? Nasasabik na tanong ko sa aking sarili. Habang tahimik na pinagmamasdan ang bahaghari, isang pamilyar na tunog ang aking narinig. Tak, 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 tak. Agad akong bumaba upang salubungin si tatay. Si tatay ang tinaguriang pinakasikat na kutsero dito sa aming lugar dahil sa kanyang magara at makulay na kalesa. Sino ba naman ang hindi masisiyahan kapag nasilayan ang makulay na karwahe na hila-hila ng matikas na kabayo? Nakagawian na namin ni tatay ang mamasyal tuwing araw ng linggo. Ngunit, kakaiba ang araw na ito dahil espesyal daw ang aming pupuntahan. Pinagbihis niya ako ng maganda at sinuot ang bago kong sapatos. Saan kaya kami pupunta? Halos lahat naman na magagandang pasyalan ay napuntahan na namin. Nagtatakang tanong ko sa aking sarili. Habang patuloy sa paghakbang ang kabayo, pakiramdam ko naman ay isa akong prinsipe sa loob ng karwahe papunta sa aking kastilyo. Damang-dama ko ang saya habang pinagmamasdan ang magaganda at lumang gusali
dito sa aming probinsya. Ngunit, hindi pa rin ako mapakali dahil gusto ko talagang malaman kung saan kami pupunta. Tatay, saan po ba tayo pupunta? Hindi mapigilang tanong ko kay tatay. Pupunta tayo sa dulo ng bahaghari. Sagot nito nang may malaking ngiti sa labi. Sa dulo ng bahaghari? Ulit ko pa habang sinusundan namin ang makulay na bahaghari. Pupunta po ba tayo sa lugar na maraming laruan? O sa lugar na napapalibutan ng ginto? Sunod-sunod na tanong ko kay tatay. Labis ang aking pananabig habang papunta sa lugar na sinasabi ni tatay. Maaari kaya akong maglaro doon hanggat gusto ko? Tiyak na napakaganda ng lugar na yon. Wika ko sa aking sarili. Hanggang sa makarating kami sa isang parke na may maliit na lawa. Kitang-kita dito ang dulo ng bahaghari na tumatagos sa malinis na tubig ng lawa. Ito na ba ang sinasabing dulo ng bahaghari ni tatay? Ngunit, ano naman ang espesyal dito? Wala ni kahit isang ginto o laruan man lang. Malungkot na tugon ko sa aking sarili. Ito na po ba ang dulo ng bahaghari, tatay? Oo, anak. Ito na yun. Sagot ni tatay. Hindi ko mawari, ngunit nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi ito ang lugar na aking inaasahang makita. Ang buong akala ko, ang dulo ng bahaghari ay isang napakagandang lugar. Hanggang sa nilapitan ako ni tatay. Tonton, ano ba ang sabi ko sa'yo tungkol sa dulo ng bahaghari? Malumanay na tanong sa akin ni tatay. Na nasa dulo po ng bahaghari ang aking pinakamimithi? Sagot ko kay tatay. Ano ba ang iyong pinakamimithi? Ano ba ang minimithi ng iyong puso? Bigla akong napaisip sa tanong ni tatay at nagulat nang may nakita akong papalapit na isang pamilyar na babae na may hila-hilang maleta. Napatingin ako kay tatay at ngumiti ito sa akin. Sige na, Tonton. Lapitan mo na ang iyong inay. Tumakbo ako at niyakap ng mahigpit si nanay. Ngayon ko lang napagtanto ang tunay na minimithi ng aking puso. Iyon ay ang makasama ang aking inay na 5 taong ko nang hindi nakikita dahil mas pinili niya na magtrabaho sa ibang bansa para sa ikagaganda ng aming buhay. Mas gusto ko na sama-sama ang aming pamilya kaysa sa anumang laruan o kayamanan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Nasagot ba natin kung ano ang nasa dulo ng bahaghari? Walang kahit na anong bagay ang masihigit sa yaman ng pagkakaroon ng sama-samang pamilya. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Ang kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.